Paano ko ba pinaghandaan at pinag-aralan ang math subject coverage ng PNP Cadet Admission Test at Civil Service Exam kaya ako nakapasa? Pwede mo din ito magamit sa ibang exam. Pero disclaimer lang, hindi po ako math subject expert. Hindi din po ako math major or math teacher. Kikwento ko lang sa inyo kung ano yung ginawa ko. Kaya ako nakapasa. Number one tip, look for the coverage of the math subject sa PNP Cadet Admission Test or Civil Service or kahit anong exam na iti-take mo. For example, sa PNP, post mismo ito ng PNP, ang coverage na exam ng math ay algebra, worded problems, fractions, percentage, basic trigonometry, non-algorithms, non-requirement for calculator, and geometry. Number 2 tip naman, practice by doing or kung sabi nga nila, practice makes perfect. Pagpraktisan nyo, kuha kayo ng ilang questions per day at sagutan nyo. Pwede kayong kumuha ng questions sa libro. Kasi ang maganda sa libro, sa likod ng libro minsan, andun na yung sagot para makita mo kung tama ba or mali yung sagot mo. Kung wala naman kayong libro, pwede kayong kumuha sa internet, pwede nyong gawin tong ginagawa ko. Punta kayo sa website na to, chat.openai.com, mag-register lang kayo dyan through email. So isa siyang artificial intelligence. Pag nagbigay ka ng questions or nag-request ka ng kahit anong bagay, pwede niyang gawin. For example, ito, make me a 10 questions about algebra and give solutions and answers. So, mabilisan, kahit wala kang libro or kahit anong source, pwede mo itong gamitin. Ito na yung sagot niya. Here are 10 algebra questions along with their solutions. So, 1 to 10. Ganun lang kabilis gamit ang technology ngayon. So, subukan mo muna ang sagutan, then tingnan mo kung parehas kayo ng sagot or tama yung sagot mo. Pangatlong tip naman, start with the basic, then increase the difficulty. So, ang kagandahan, pag meron kang libro, pwede kang humiram or pwede kang bumili, your choice. Kasi sa unang chapters ng libro, medyo madali muna siya. Then sa mga susunod na chapters, pahirap na siya ng pahirap. Kung wala naman kayong libro, pwede nyo din gamitin ulit itong AI na open source lang or libre. Pwede nyong sabihin, make me an algebra questions with an increasing difficulty of elementary, high school, senior high school, and college level. So yan, bibigay niya lahat. Number 4, understand the topics. Mas maganda hindi mo siya i-memorize. Pero bago ako i-discuss yan, baka mapansin nyo, iba na yung damit ko at yung background ko medyo nag-iba. Yung gamit. Ibang araw ko kasi ito ni-record. Anyways, continue na tayo. Sa math kasi, pwedeng isang topic, napakamaraming possible na tanong. At isang tanong, marami ding possible na solutions. Kaya kung mag-memorize ka ng mga lahat ng yon, lahat ng solutions, and lahat ng possible questions, sobrang mahirapan ka. Kaya mas maganda, maintindihan mo yung topic. For example, PEMDAS. Ito yung technique kapag magsosolve ka gamit ang parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Baka millions or unlimited ang maging possible questions and solutions dyan. So, hindi mo kailangan i-memorize. Alamin mo lang kung ano yung ibig sabihin at paano mag-solve gamit ang PEMDAS. Panglima, test your knowledge. Kapag meron kang libro, sa libro, after ng mga topic, may pwede siyang sagutan ng mga problems. So, dyan mo matitest yung knowledge mo. Kung wala ka namang libro, pwede mo din gamitin yung sinabi ko kanina na ChatGPT or yung AI. Number 6 and last na tip ko, look for a teacher. Pwedeng school teacher, pwedeng mga licensed teacher or mga subject expert na magaling sa math. Marami din ako nakita niyan sa YouTube, sa TikTok at ibang social media na content creators nagtuturo regarding sa math. Ang mahalaga lang dito, kailangan mong alamin yung background ng nagtuturo. Baka hindi naman siya expert sa ganung topic or baka mali-mali naman yung tinuturo niya. Tingnan nyo na lang yung background ng gumagawa ng video or yung content about doon. Kayo, paano ba kayo nag-aral ng math? Baka may share nyo sa comment section. Kita-kita tayo sa next kong video. Maraming salamat.